Sa pong magandang umaga muli sa bawat isa. At tayo po nagpapasalamat at nagagalak sa Panginoon na minsan pa tayo po ay pwedeng magtipon, magsama-sama upang sumamba sa atin pong Panginoon. Sa atin pong pagsisimula, nais ko pong aniyahan ang lahat na tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay umikot. Atin pong batiin ang bawat isa habang atin pong inaawit ang Welcome to the Family sa Tagalog. Sa'yo kilalanin si Jesu Cristo na soberano. Siya'y panaligan mo. Siya'y panaligan mo. Pwede na po tayong magsiupo. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa biyaya ng Panginoon ay sama-sama tayong muli nasasamba ngayong umaga sa ika-28 Lord's Day sa taong 2026. Isang malugod na pagbati sa bawat isa, lalo na sa ating mga panauhin, at welcome sa ating sama-samang pagsamba ngayong umaga kasama ang komunidad ng C4. Ilang mga paalala lamang po bago ang ating pagsisimula. Humanap na po tayo ng ating maupuan na komportable at akma sa ating pakiramdam. Ilagay po natin sa silent mode or i-turn off ang ating mga devices upang hindi maging sanhi ng pagkaabala o tumawag ng pansin ng ating mga kasama habang tayo po ay sumasamba. Ikatlo, iwasan din po natin ang pagtayo-tayo ng hindi kailangan upang hindi makaabala sa mga kasama natin sa pagsamba. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa Aklat ng Juan para sa temang The Power of Grace, Truth, and Nature of Christ o ang kapangyarihan ng biyaya, katotohanan at ang kalikasan ng Panginoong Hesukristo. Last week ay niliwanag ni Pastor Raymar ang pagkakaiba ng expository versus topical preaching at kung bakit natin isinasagawa ang ganitong uri ng pag-aaral sa ginagawa nating pagsamba. Binigyan din niya ang 4 P's, ang pagsunod, pagsubok, pagpapahayag, at pagtubos. Natutunan din natin kung paano na mula sa iba't ibang aklat kung saan natala ang mga pangyayari na ating pinag-aralan noong isang linggo, bagamat pare-pareho ang buod, ay may mga pagkakaiba-iba
dahil sa pagbibigay ng diin. Nakita natin ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus, ang reaksyon ng mga alagad at ang kanilang tugon sa kanyang ginawa. Isang pagkilala sa kabutihan ng ating Panginoon ang kilalanin ang ilan sa ating mga kapatid na nagdaos ng kanilang mga kaarawan. Noon pong July 6, nagdaos ng kanyang kaarawan si Marla Torres. Noong 7, si Ate Sharon Lahara. Noon pong July 8, si Ray Albert Prias. Noon pong 9, sila Doreen Herosano at Sia Pecayo. Noong pong 10, si Ate Janie Castro. Noon pong 12, si Irish Erlano. At ngayon din po, si John Jeff Makayan. Okay? Sa atin pong paghahanda, mayroon po akong ilang mga katanungan. Una, tunay ba na tayo ay namumuhay sa biyaya o ang tiwala natin ay nasa ating magagawa? Kinikilala ba natin ang ating Panginoong Hesus bilang nag-iisang katotohanan, ang natatanging daan sa kaligtasan, o sa iyong palagay at kilos ay mayroon pang iba na maaaring lapitan? Pangatlo, sapat ba ang ating pagkilala sa ating Panginoong Hesus upang tayo ay mamangha, sumamba at magbigay puri sa Kanya, o ito ay nananatiling mababaw at panandalian lamang? Ang mga sagot natin sa mga katanungang ito ay refleksyon ng ating katatayuang espiritual sa harap ng ating makapangyarihang Diyos. Sa paglalaan natin ng ilang sandali ng katahimikan, sagutin natin ito ng may kababaang loob at pagpapasakop sa Diyos, na siyang lumikha ng lahat ng bagay at karapat-dapat sa ating pinakamainam na pagluwalhati at pagsamba. Ihanda natin ang ating mga sarili sa pagsamba. Tayo po ay pansarili lang manalangin sa ating paghahanda sa ating pagsamba. Inaayayahan po ang buong kapulungan na magsitayo bilang paghahanda sa ating pagsamba ngayong umaga. Pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan, hindi namin maangkin, pagkat ito'y iyo lamang. Walang kupas iyong pag-ibig, natatanging katapatan. Tayo ngayong nabubuhay, ang dapat magpasalamat, siya dapat napurihin mula ngayon hanggang wakas. Sabay-sabay po nating basahin ang samba. Ready, begin. Sa iyo, o kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad ng mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamangha-manghang gawa. Marugdog po naming hangad kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao na iyong hawak ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri, ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po manalangin. Tunay Panginoon, ngayong umaga, nararapat na ibalik sa iyo ang tunay na karangalan, sa iyo lamang nararapat. Nais ka naming purihin, dakilain, at itaas sa kalagitnaan ito, Panginoon.
Walang ibang Diyos na karapat-dapat sa aming mga papurit pagsamba, kundi tayong kayo lamang. Patuloy din kaming lumalapit na nandun ang kapakumbabaan, humihingi ng paglilinis, ng kapatawaran sa lahat ng aming karumihan, sa lahat ng aming kasalanan na aming mga nagawa. Tunay na ang lahat ng ito ay marumi sa iyong banal na harapan. Nais po naming maging malinis at karapat-dapat. Kaya naman nawa, ibigay niyo po ang kalinisan, ang kapatawaran sa bawat isa sa amin. Paging dapatin niyo po kami sa iyong banal na harapan, tulad ng haing buhay, banal at kalugod-lugod. At nawa, tunay na maibalik namin ang karangalan na para sa iyo lamang. Ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa pagkakataon po na ito, atin pong ipagdiwang ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y umawit na nagmumula sa atin pong mga puso. Ako'y may awit sa puso ko, si Jesus ang nagdulot. Walang katulad ang himig nito, awit na buhat sa Diyos. Awit sa puso, yan ang tamis, hilig na kay ganda, awit ng Diyos. Awit sa puso, yan ang tamis, tungkol sa pagsinta ng Diyos. Mahal sa puso ko si Kristo, na humuga sa sana, pinagong lubusan ng buhay ko, pinuspos ng pagsinta. Awit sa puso, yan ang tamis, hilig na kay ganda, awit ng Panginoon. Awit sa puso, yan ang tamis, tungkol sa pagsinta ng Diyos. Paksa ng awit ko'y si Kristo, na umibig sa atin. Mga anghel makakasama ko, at siya'y pupurihin. Awit sa puso, yan ang tamis, hilig na kay ganda, awit ng Diyos. Awit sa puso, yan ang tamis, tungkol sa pagsinta ng Diyos. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Tunay nga po na karapat-dapat na siya ay ating awitan dahil po sa kanyang pagsinta sa atin. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong narito, dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan,
sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo't di mapapantayan. Kadakilan mo't di mapapantayan. So this po ang lahat ng papuri. Pwede na po tayo magsiupo. Ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaiah, Kabanata 1, mga talata 2 hanggang 11. Inyo po sundan sa inyong mga sipi at aking pong babasahin. Isaiah chapter 1, verse 2 to 11. Ang sumbat sa bayan ng Diyos. Dingin mo, o langit, at pakinggan mo, o lupa, sapagkat nagsalita ang Panginoon. Ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga anak, ngunit sila'y naghimagsik laban sa akin. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon, at ng asno ang sabsaba ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala, ang bayan ko ay hindi nakakaunawa. Bansang makasalanan, bayang puno ng kasamaan, anak ng mga gumagawa ng kasamaan, mga anak na gumagawa ng kabulukan. Tinalikuran nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal ng Israel, sila'y lubusang naligaw. Bakit kayo hahampasin pa na kayo'y patuloy sa paghihimagsik? Ang buong ulo ay masakit, at ang buong puso ay nanghihina. Mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan, kundi ang sugat, mga galos at sariwang latay, hindi na maaampat o natalian man o napalambot man ng langis. Ang inyong lupain ay giba, ang inyong mga lungsod ay tupok ng apoy. Ang inyong lupain ay nilalamo ng mga dayuhan sa inyong harapan. Iyon ay giba tulad ng winasak na mga dayuhan. At ang anak na babae ng Sion ay naiwang parang kubol sa isang buwasan, parang kubo na tinaniman ng mga pipino, parang lungsod na kubkob. Malibang ang Panginoon na mga kubo ay mag-iwan sa atin ng ilang nakaligtas, naging gaya sana tayo ng Sodoma at naging gaya tayo ng Gomora. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Kayong mga pinuno ng Sodoma, makinig kayo sa kautusan ng Diyos, kayong bayan ng Gomora. Verse 11, ano sa akin ang dami ng inyong mga handog, sabi ng Panginoon. Puno na ako sa mga lalaking tupa na handog na sinusunog, at ang taba ng mga pinatabang baka, at ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero, at ng mga kambing na lalaki. Dadako po tayo sa gawain ng pagkakaloob. Atin pong sabay-sabay nabigkasin ang ako'y isang katiwala. Ready, end. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. Ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay, at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga materyal na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog
at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Tayo po'y muling umawit habang nililikom po ang ating mga kaloob at handog sa Panginoon. Ay makamit mo si Jesus ang nais ko, at layaw sa lupa lilipas ring mula. Si Jesus ay aking tunay, siyang aking kasayahan. Ang dakila niyang pag-ibig ay aking bawat saglit. Man ay magamit mo si Jesus ang nais ko. Sa gitna ng lusat hirap, ang biyayan ay sapat. Si Jesus ay aking tunay, ang aking kasayahan. Ang dakila niyang pag-ibig ay aking bawat saglit. Duman ay makamit mo si Jesus ang nais ko. Di ako pababayaan, siya'y tapat kailanpaman. Si Jesus ay aking tunay, siyang aking kasayahan. Ang dakila niyang pag-ibig ay aking bawat saglit. Duman ay makamit mo si Jesus ang nais ko. Akin siyang pananaligan dito at sa langit na. Si Jesus ang aking tunay, siyang aking kasayahan. Ang dakila niyang pag-ibig ay aking bawat saglit. Magsitayo po ang bawat isa. Panginoon, tunay po na sinarapat ang lahat ng kapurihan, pasalamat at pagsamba. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng anyo ng biyaya na iyo pong pinagkaloob sa amin nitong mga nakaraang araw. Salamat, Ama, sa biyaya ng kalusugan, kalakasan, karunungan, maging sa mga pinansyal at material na pangangailangan. Maraming salamat, Ama, sa iyo pong pagkakaloob. Dalangin po namin, Panginoon, sa magang ito, ang mga handog na nalikom ay magamit ng mayroon pong katapatan sang-ayon po sa iyong banal na kalooban para po, Panginoon, sa ikauunlad ng iyong kaharian. Maraming salamat, Ama. Ito pong aming dalangin sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Pili pong nakatayo ang bawat isa. Makibukas po kayo sa akin sa teksto na pag-aaralan natin ngayong umaga. Sa aklat ng Juan, chapter 6, verse 22 hanggang 24. Juan chapter 6, verse 22 hanggang 24. Subaybayan niyo na lamang po sa mga sipi ng inyong Biblia habang aking binabasa. Hinanap ng mga tao si Jesus.
Kinabukasan ay nakita ng mga taong nakatayo sa kabilang pagpang ng dagat na do'y walang ibang bangka maliban sa isa. Nakita rin nila na hindi sumakay sa bangka si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad, kundi ang kanyang mga alagad lamang ang umalis. Gayunman, may mga bangkang dumating mula sa Tiberias malapit sa puok na kanilang kinainan ng tinapay, pagkatapos na magpasalamat ang Panginoon. Verse 24, nang makita ng mga tao na wala roon si Jesus o ang kanyang mga alagad man, sumakay sila sa mga bangka at dumating sa Kapernaum na hinahanap si Jesus. Pinagpala po ang kanyang mga salita, makakaupo na po ang bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Ito po ang ating annual team. Nais ko pong ulit-ulitin sapagkat tayo po ay nasa ikapitong buwan na ng atin pong taong kasalukuyan. At ito po yung ating ninanais na maabot bilang komunidad ng mga tinubos ng Diyos sa kanyang biyaya. Sabi po dito ay community committed to God's truth, walking in humility in every godly pursuit. Isang komunidad na nakatalaga sa katotohanan ng salita ng Diyos, lumalakad ng may kababaang loob sa makadiyos na pamumuhay. Ang ating pong annual text ay matatagpuan sa Isaiah chapter 66 verse 1 and 2. Sabi po sa Tagalog, ito ang sabi ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan at ang daigdig ang aking tuntungan. Anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klaseng lugar ang aking titirhan? Sa lahat ng bagay ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ito po yung diin sa verse 2. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisisi sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Sabi po ng isang mangangaral, na mayapa na ito, pero ito po ay nanindigan sa katotohanan. Sabi niya, God is never honored by flattery. That's why true worship must be sincere, genuine, and honest. Ano ba yung sabihin ng flattery? Ang Diyos ay hindi natutuwa doon po sa mapagbalat kayong papuri. So sa ating pong pagsamba ngayong umaga, ang Diyos ay naghahanap ng totoo, sincero, at tapat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, amin pong ipinagpapasalamat ngayong umaga na kami ay merong pagkakataon na sumamba sa inyo sa lugar na ito sa espiritu at katotohanan. Tunay na ang pagsambay hindi para sa amin, ito'y para sa inyo, para sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan, para kayo papurihan, para kayo ay luwalhatiin, para kayo ay dakilain. Nawa ang bawat isa sa amin ay masumpungan na sumasamba sa inyo ayon sa katotohanan ng inyong pong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Buksan po natin muli ang ating pong mga Biblia sa John chapter 6, verse 22 hanggang 24. Kinabukasan, naroon pa mga tao sa kabila ng lawa kung saan sila kumain ng tinapay matapos magpasalamat ng Panginoon. Alam nilang iisa lang ang bangkang naroon ng gabing iyon at iyon ang sinakyan ng mga tagasunod ni Jesus. Alam din nilang hindi kasamang umalis si Jesus ng mga tagasunod niya. Samantalang may dumating na mga bangka galing sa Tiberias at dumaong malapit sa kinaroroonan ng mga tao. Nang mapansin ng mga tao na wala roon si Jesus at ang mga tagasunod niya, sumakay sila sa mga bangkang iyon at pumunta sa Kapernaum para hanapin si Jesus.
naaksidente ka at duguan, may dumating na ambulansya, may dalang oxygen, may dalang gamot, meron din doktor. Ano ang una mong hahanapin? Yung oxygen tank? Yung gamot? Hindi. Hahanapin mo yung doktor. Kasi kahit ibigay sa iyo ang gamot, kung wala yung doktor para magturo kung paano gamitin, mamamatay ka rin. Ganyan si Jesus. Siya ang doktor, ang biyaya, kapatawaran, buhay na walang hanggan. Mga gamot. Pero kung yung gamot lang ang habol mo at hindi yung doktor mismo, hindi ka gagaling. Sabi ng John chapter 6 verse 35, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Hindi sinabi na ang tinapay na ito ang bubusog sa iyo. Ang sabi, ako ang bubusog sa iyo. Noong pong kabilang linggo ay atin pong pinag-aralan at patuloy tayo sa pag-aaral dito po sa aklat ng Juan. At binigyan diin ni Pastor Raymar na ang ating pong pag-aaral sa buwang ito at sa mga susunod na buwan ay sisikapin po nating matapos ang aklat ng Juan. At pag tinignan po natin yung aklat ng Juan, may meron po kasing tawag dito, gospel na sulat. Yung pong Mateo, Mark, Luke, John. Pero yung pong Mateo, Mark, Luke, John ay synoptic gospel. Bakit po synoptic gospel? Kasi halos meron silang pagkakatulad. Iba po kasi si John. Si John po ay iba ang kanyang paraan ng pagkakasulat, medyo deep. Ibig sabihin, malalim. At personal. Bakit po nasabing personal? Kasi sa 1 John, siya po ang nagsabing, nakita namin, nahipo namin, at namasdan ng aming mata. So very personal po ng sulat nitong si John, at hindi lamang yon, theological ang kanya pong sulat. Kaya ho, ang Book of John ay napakahirap na gawan ng pag-aaral. Kung ito po'y topical lamang at eisegesis, so mas madali siyang gawin. Pero nangangailangan po talaga ng expository preaching ang Book of John, yung exegesis. Kaya ho, tayo po'y patuloy sa ganitong paraan ng pag-aaral. Kaya po ang title natin ngayong umaga, Hanapin si Jesus kung sino siya. Ulitin ko po, hanapin si Jesus kung sino siya. Kasi yun po yung atin pong tema sa buwan ng July. At ito po yung ating binibigyan ng diin. Yung pong context, ito pong ating binasa, sabi doon, pagkatapos ng pagpapakain sa 5,000. So yun po yung immediate context. Pag tinignan po natin yung Book of John, sa verse 1 to 13, then yung pong paglakad ni Jesus sa tubig, ito po yung pinag-aralan natin ng kabilang linggo. Then after nun, ang sumunod na mga salita, kinaumagahan. Kinaumagahan, naghanap ang tao kay Jesus. Naghanap ng tao kay Jesus. So ano po yung purpose at layunin ni Juan sa pagsulat nito? Ito po ay historical. Ipinakita na totoo ang event. Alam niya ang geografiya. Yung Bethesda, yung Bethsaida, John chapter 5, ano po yung mga nangyari doon? Diba, yun po yung ating tinalakay. Yung Tiberias, yung Capernaum, alam po yan ni John. Pangalawa, na layunin ng pagsulat ni John, theological. Ipinakita ang contrast. Ang mga tao ay seekers, pero para sa maling bagay. Verse 27. Sasabihin ni Jesus, huwag kayong magtrabaho para sa pagkaing na sira. Number 3, sa layunin ng pagsulat ni Apostol Juan ay Christological. Si Jesus ang sentro, hindi yung mga bagay na material. Ipinakita ni Jesus na hindi ipinakita ni Jesus o ipinakita ni Juan na hindi basta miracle worker ang Panginoong Jesucristo.
Siya mismo ang hinahanap, hindi ang blessing niya. So yun po yung po pwede makita natin dito sa sulat ni Apostle Juan. So yung structure, saka yung argumento ni Juan ay ito. Sa John chapter 6, verse 22 hanggang 24, ito po ay transition bridge. Ito po ay parang tulay. Bakit sinabing parang tulay? Ginamit ni Juan ito para ilipat, yung unang bahagi, yung pong John chapter 1 verse 13 at yung sumunod 14 hanggang chapter 21, ito po ay tanda. Ito po ay sign. Then patungo saan? Patungo po doon sa sermon. Kasi doon po sa verse 25 hanggang 59, yun po ay sermon ng Panginoong Jesucristo. At si John lang ang gumamit noong tinatawag na kiyasam. Sa chapter na ito na ating babasahin o pag-aaralan, 23 to 24, may tatlong katotohanan dito na po pwede natin mapansin. Una, napansin ng mga tao na wala si Jesus. Verse 22, napansin na wala. Pangalawa, yung verse 23. Dumating ang mga bangka mula saan? Sa Tiberias. Then yung pangatlo, hinanap nila si Jesus saan? Sa Capernaum. Napansin na wala si Jesus, dumating yung mga bangka sa Tiberias, pagkatapos nung makitang wala doon, hinanap nila ang Panginoong Jesucristo doon sa Capernaum. So tingnan po natin yung outline, ito pong verse 22 hanggang 24. Ang sitwasyon, yung pong pagkalito ng mga tao sa verse 22. Tingnan po natin yung talata. Kinabukasan, napansin ng mga taong nanatili sa kabila ng lawa na iisa lang ang bangkang naroon at hindi sumakay si Jesus sa bangka na kasama ng kanyang mga alagad. Tunay naman, di ba? Saan nagpunta ang Panginoong Jesucristo? Doon sa text. Humiwalay siya sa kanyang mga alagad. Saan nagpunta? Makan siya ng bundok. Umagwat siya sa crowd. Nagkameron siya ng personal communion, magkameron siya ng mas malalim na pakipag-usap sa kanyang Ama sa Langit. So tingnan po natin yung mga ginamit na salita. Kinabukasan. Sa English sabi doon, the next day. Direct connection sa feeding ng 5,000. So yung pong salitang ginamit doon ay the next day o kinabukasan, ito po'y connected doon po sa pagpapakain ng 5,000. Then sabi doon, sa kabila ng lawa, sa east side ng Sea of Galilee. Malapit ito saan? Yung east side na ito, malapit po ito doon po sa Bethsaida, kung saan naganap ang himala. Ano nga yung ginawang himala ng Panginoong Jesucristo doon? Sa pool of Bethsaida Resort. Ano yung naganap doon? 'Di ba meron doong lalaking 38 taong lumpo, isinilang na siyang lumpo. So yung pong east side of Sea of Galilee, yung po yung malapit doon sa Bethsaida. Pangatlo, iisa lang ang bangka. So napansin nila na walang ginamit si Jesus na bangka. Ang mga alagad ay umalis nung gabi, verse 17. So nakita nung iba na umalis yung mga alagad, pero si Jesus hindi nila kasama, at ang Panginoong Jesucristo ay hindi sumakay sa bangka. So may problema ang mga tao noong mga panahon na yon. Ano po yung problema? Paano nakatawid si Jesus? Natatandaan ko, 2 years ago, ito po ay tumapat din sa akin na preaching. Kung natatandaan ninyo, noong pong 2024, naimbita akong magsalita dito, John chapter 6, yung aking tinakel. Yung pong verse 25, kung natatandaan niyo pa yon. Sabi ko kay Pastor Remar, tama yung outline, tatama sa akin na naman yung aking ipinirich. So yun na lang uli ay preach ko. Mas madali para sa akin na hindi na maghanda. Pero sabi ko, baka habang ipinipreach ko, sasabihin nung nakarinig, na-ipreach na yan ni Pastor. Ngayon pa naman tayo mga tigabiga, magaling tumanda.
So yun po ang problema. Ang problema ng mga tao dito, paano nakatawid si Jesus? Kasi nawala siya. Nawala talaga siya. Hindi niya malaman kung nasaan ang Panginoong Jesucristo. So yun po yung katotohanan. Ito po yung historical note dito po sa pagkakataong ito. Ang dagat ng Galilee ay 8 miles wide. Ito po ay may sukat na 12.8 kilometers. Isipin nyo kung gaano siya kalawak. Yung 8 miles wide. Siguro, kung magbibilang tayo, mula dito sa Biga, kung per baryo o per barangay ay 1 kilometro, Biga, San Rafael, Santiago, Santo Tomas, San Roque, Tanawan, Darasa, Malbar, Lipa, Mataas na Kahoy. So, ganun siya kalawak. So, yun po yung katotohanan. Hindi pwedeng lumangoy. Kaya nagtataka sila. Ano po yung theological na katotohanan dito? Nagsisimula ang spiritual blindness dito. Nakita nila ang himala pero hindi nila naintindihan kung sino si Jesus. Ano po yung focus ng mga tao? Focus lang nila nasaan ang tinapay. Nasaan ang tinapay? Natatandaan ko noong mga panahon na kami ay hindi pa mga mananampalataya at siguro ngayon uso pa rin, yung mga operasyon, yung may nagpapakita, pagkatapos pupuntahan, nababalita, may nagpapagaling na albularyo doon. Sino nakaranas ng ganon? May mga tumatawa, baka kayo nakapunta na sa albularyo. Nagpapagaling daw ika iyon, sinasapian ni Jesucristo. Sinasapian ng Ama. Alam mo po dati dito po sa Ambulong, meron po diyang sikat na nagpapapako sa krus. Hindi ko alam kung alam ni Kuya Joseph yan, pero noong panahon na buhay pa ang aking ina, ay madalas talagang pumupunta doon. Nakaranas nga kami pumunta ng Bataan, kung saan si Lito Lapid ay nagpapapako sa krus. Nakasuot kami ng mga puting-puti. Naranasan din namin pumasok sa kuweba ng Dolores. Dahil yung kuweba ay ang dilim, talagang hindi mabuhay kahit ang flashlight at baka makakasumpong ng himala. Pumupunta doon sa lugar na yon hindi dahil doon sa pinaniniwalaan natin na ang Diyos na nagpapagaling, kundi yung lugar na kung saan mayroong nangyayaring himala. Ito po yung naging problema dito po sa mga taong ito. Naababalita ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo, meron siyang mga ginagawang himala, at tunay na ito po ay nalalaman ng lahat. Bakit? Sapagkat yung pumunta doon, iba pa yung mga pinanggalingan. Mamaya, makikita po natin. So, yun po yung problema. Ang focus nila ay yun pong nasaan ng tinapay at hindi nila focus kung sino si Kristo. So, yun po yung theological point doon. Pangalawa, sa atin pong outline, ang solusyon. Kanina po, tinignan natin yung pong sitwasyon. Ngayon po, tingnan natin ang solusyon. Pagdating ng ibang mga bangka, verse 23. Nang dumating naman ang ilang bangka mula sa Tiberias at dumaong malapit sa lugar kung saan kumain sila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Ano po yung ating po makita dito? Yung ilang bangka, saan po galing? Sa Tiberias. Mga fishing, boats. Mga bangkang ginagamit sa pangingisda. Yung pong Tiberias, ito po ay Roman city sa west side, 10 miles. Yung kanyang layo. So yung pong pagpapagaling ng Panginoong Jesucristo, saan? Doon sa lugar na yon ay nakaabot yung balita doon po sa Tiberias. At mula doon sa Tiberias, itong mga nakabalitang ito ay nagsadya. Sumakay sila ng bangka. At sila'y naglayag. Ibig sabihin, ano po ang ginawa? Dumayo pa talaga sila. Dumayo ang mga taong ito para hanapin si Jesus. May pagdayo pa.
hahanapin si Jesus, pero hindi naman talaga si Jesus ang kanilang sadya. Ano ang sadya nila? Makasaksi ng himala. O kung makakain nung tinapay na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ang sarap kaya noon? Sa palagay ninyo. Ano kaya ang lasa noong tinapay na ginawa ng Panginoong Jesucristo na pinadami? Masarap yun. Bakit? Nabusog yung nakakain eh. Nasatisfied yung kanilang physical need. Pero nakakalungkot, hindi na satisfied yung kanilang spiritual need. Kasi yung focus nila, yung tinapay lang, hindi si Jesus talaga. Malapit sa lugar kung saan kumain, alam nila yung spot ng himala. Ang galing talaga nitong mga taong ito eh. Ayun, nandoon, balitang balita. Saan ang isaktong lugar? Ay siya, tara doon. Nang tayo ay makakain din. Ang problema, wala na namang himala uli ng pagpapakain. Ang problema, pagdating nila doon, wala na si Jesus. Matapos magpasalamat ng Panginoon, ito po yung sa Greek. Tingnan po natin yung Greek doon sa salitang matapos magpasalamat ng Panginoon. Eucharis tesantos to karyu. Ibig sabihin, after the Lord give thanks, ito po yung malalim na salita na ginamit. Si Juan lang ang gumamit ng Eucharis. Eucharis tesantos. Yung word na ito, nagkukonect sa Lord's Supper team ng buong chapter 6. Yun po yung truth doon. Yung salitang Eucharis tesantos. Si Juan lang ang gumamit nung. Kakaiba si Juan. Di ba? Pag binasa po natin kasi yung Mateo, Mark, Luke, John, hindi natin dito makikita doon sa tatlong gospel. Pero si John, ang lalim. Malalim siya. Very personal siya. Iba ang pagtingin niya sa Panginoong Jesucristo. Hindi lang basta tinapay ng buhay. Hindi lamang basta miracle worker ang Panginoong Jesucristo. Para sa Kanya, ang Panginoong Jesucristo ang salita na naging tao. Para kay John, si Kristo ang buhay na walang hanggan. Para kay John, si Kristo ay Diyos na totoo. So yun po yung kanyang diin dito. Ano po yung theological point? Ginamit ng Diyos yung mga bangka para dalhin ang mga tao kay Jesus. Pero mali ang motibo nila. Hinahanap nila ang nagbibigay ng tinapay, hindi yung tinapay mismo. Ano ba sabi ni Kristo? Doon po sa John chapter 6, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ang kumain sa akin ay hindi na magugutom. Alam niyo yung mga panahon na yon, mabigat po yung pananalitang ginamit na ito ng Panginoong Jesucristo para doon sa mga kakarinig. Bakit? May cannibalism ang dating. Kasi sinabi ni Kristo, ang kumain sa akin ay hindi na magugutom. So ang bigat ng pananalitang iyon. At magkakagulo yung mga nakakarinig na yon. Pero hindi nila nauunawaan na yung Old Testament manna, nitong mga kausap na ito ng Panginoong Jesucristo, lalo na yung mga Pariseo, yung mga tagasunod at mga religious leader, alam nila yung manna. Pero hindi nila nakita na yung manang yon, ang pinatutungkulan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So yun po yung katotohanan. Pangatlo, sa atin pong outline, ang tugon. Sinakyan at hanapin si Jesus. Sa verse 24, nang makita ng mga tao na wala roon si Jesus, ni ang kanyang mga lagad, sumakay sila sa bangka at tumungo sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Wala roon si Jesus. Ibig sabihin, sila dumating doon, na-disappoint sila. Wala dito ang Panginoong Jesucristo. Di ba, nangyari na ba ito sa inyo? Meron kayong pinuntahan pagkatapos pagdating, sayang lang ang punta ko dapat hindi na ako umalis ng bahay. So itong mga ito, disappointed nung dumating. Inaasahan nila naroon ang Panginoong Jesucristo, pero wala ang Panginoong Jesucristo. Sumakay sila ng bangka. They got in. Nag-effort.
nagbigay ng oras at gumastos pa ng pera. Para pumunta doon sa lugar na yon. Tatandaan ko, siyempre, noong mga panahon din, na kami pupunta noon sa Bataan, magkakasama kaming tatlo. Si Inay, ako, saka si Kuya. So nag-e-effort, pupunta ng Bataan makaranas ng himala, makita si Lito Lapid na nakapako sa krus. Ito ang nangyari. Tumungo sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Meron po ditong salitang ginamit si John sa Greek, yung si tontes. Yung purpose, ang purpose po nito, yung goal, hanapin si Jesus. Yung pong Greek na yon, yung pong si tontes, ang ibig sabihin po nun, seeking. Ginamit ito ni Juan para sa dalawang klase ng paghahanap. Ano po yung dalawang klase ng paghahanap? Una, paghahanap para sa kaligtasan. Sa John chapter 7 verse 34. Pag tinignan po natin doon, yun po yung sinasabi doon. At yung pong paghahanap para sa pangsariling kapakinabangan. Yung pong verse 26. Di ba sabi ni Kristo, hinahanap ninyo kung hindi nyo man ako hinahanap. Dahil ako ay hinahanap nyo bilang ako. Hinahanap ninyo ako dahil nabusog kayo. Dahil nakakain kayo ng tinapay. Yun yung sabi ng Panginoong Jesucristo. So ano po yung theological point nito? Posibleng maging masigasig ka kay Jesus pero mali ang motibo. Ano po yung paglalapat nito sa ating buhay? Maaaring meron kang mga religious activity. Ano yung kasi lagi natin titingnan pag mga religious activity, babalik tayo doon sa RC, doon sa Roman Catholic na ginagawa natin. Sa bagay, tayo pong may mga background ng RC, yung iba wala ng background ng Roman Catholicism, meron na dito na lumaki. Yung aking mga anak, wala ng background niya ng Roman Catholic. Yung iba, ganoon din, ang mga magulang ay laking simbahan, yung mga anak ay laking sa simbahan. So yung pong gawain ay nagiging activity na lamang sa kanila, na kasanayan. So posibleng maging masigasig ka kay Jesus pero mali ang motibo. Religious activity pero walang spiritual reality. Pwedeng masipag ka, linggo-linggo. Meron kang Bible reading. Meron kang Bible study. Perfect attendance. Merong report. Tayong ginagawa dito sa church. At nakikita natin yung lahat ng report. Na pag tinignan natin yung report, kasi sipag, walang paltos. Talagang may report. Ipinopost natin yung ating mga ginagawa, pero ang tanong, ito bang ating mga ginagawang ito ay nagkakameron tayo ng spiritual reality? Naiinkwentro ba natin ang Panginoong Jesucristo mula doon sa ating mga ginagawa o ito'y religious activity na lang para sa atin? Dahil ako po'y naniniwala, kung ang ating pong focus talaga sa paghahanap sa Panginoong Jesucristo ay upang tayo lumalim sa pagkakilala sa Kanya, merong change sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero kung walang pagbabago, hindi natin pwedeng lokohin ang Diyos. Maloloko natin ang mga tao, maloloko natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya, pero ang Diyos, hindi natin maloloko at hindi natin mapagtataguan. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman ay galit sa kasalanan. Kahit ang Panginoong Jesucristo, nung siya'y nangangaral, hindi niya kinatakutan yung siya'y maka-offend ng mga taong ang tingin sa sarili, sila'y mga banal. Na ang tingin sa kanilang sarili, sila'y karapat-dapat sa Diyos. Dahil sa kanilang mga religious activity. Mga magulang at mga kapatid, isip-isip din pag may time. Mabigat ang mga pangangaral ng salita ng Diyos. Dito po sa C4, hindi na tayo pabebe at huwag na tayong magpabebe. Tapos na po tayo doon sa time ng tayo ay mga pabebe. Tayo po sa church na ito ay may paninindiga sa katotohanan at ito po'y dapat na ipinamumuhay natin bilang isang komunidad ng mga tinubos sa Kanyang biyaya. Hindi po pwede dito yung pabebe.
Dahil ang Panginoong Jesucristo, oo, nakikisama siya sa mga makasalanan, pero hindi siya nakikisama. Dahil alam niya kung ano ang katatayuan niya. Ni minsan, hindi siya nakipag-compromise. At wag natin tutularin ang Panginoon sa aspetong yon. Dahil tayo tao, tayo makasalanan. Iba talaga ang motibo natin. Minsan sa ating pakikipagkaibigan, di ba? Iba ang ating pakikipagkaibigan kaysa pagkakaibigan ng Panginoong Jesucristo. Sinabi ng Panginoong ng Bible, si Kristo, kaibigan ng mga makasalanan. Bakit? Sapagkat malinaw sa Panginoong Jesucristo, nung umalis siya sa langit, alam niya kung ano ang purpose niya. Bumaba siya sa lupa, hindi para sa mga banal, bumaba siya para sa mga makasalanan. Pero hindi tayo ang Panginoong Jesucristo. At huwag natin kakatuwiran, yung pong ating pakikipagkaibigan sa mundo, dahil tayo po pwedeng makompromise. Ang Panginoong Jesucristo, ni kailanman hindi na-compromise. So mga magulat mga kapatid, yun po yung katotohanan. So tingnan po natin yung exegetical insight o yung application nito pong ating pag-aaral. Meron pong 3. Maling motibo kahit tama ang aksyon. Maling motibo kahit tama ang aksyon. Sumakay sila ng bangka. Anong ginawa? Naghanap. O hinanap ang Panginoong Jesucristo doon sa verse 26. Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga tanda, kundi dahil nakakain kayo. Ano po ang application nito sa bawat isa sa atin? Pwede kang active sa church, pero ang habol mo lang, blessing, comfort, community. Kapatid, check mo ang puso mo. Pwedeng active tayo sa lahat ng gawain ng church na ito. Ang dami nating gawain, di ba? Kami nga sa elder, minsan nagmi-meeting kami. Dapat siguro bawas-bawasan natin yung mga gawain natin. Lahat na okay, maganda rin naman. Pero minsan kapag kami ay nag-i-evaluate, tayo na rin naman ang umaatin dito sa ganito, nakikita natin, ano? At yung iba, nakikita natin, talaga naman masisipag sa pag-attend. Pero ano ba talaga ang ating ginagawa pag tayo pa yung umaattend? Ano ba ang ating layunin? Ang tayo pagpalain? Bakit ka nag-church? Linggo-linggo. Para pagpalain ka? Paano kung hindi ka napagpala? Ay, pambihirang church yan. Yung pastor na nangaral, sa halip na ako ay mabless, ako'y natisod. Dahil ang tindi ng kanyang ginamit na word. Hello, yung pag-church natin, hindi ito para sa atin, ito para sa Lord. Ito para sa kanyang kaluwalhatian at kapurihan. Hindi tayo pumupunta dito para tumanggap ng blessing. Yung loob ng isang linggo, pinagpala na tayo ng Diyos. Yung buhay, yung kalakasan, yung pag-iingat, yung grasya, yung biyaya, yung kanyang presensya, sumasa atin. So Sunday, Lord's Day, ito'y kanyang araw. Di ba, nung ang Diyos ay lumikha, matapos niya likhain ang mundo, sa loob ng 6 na araw, anong ginawa niya nung 7 araw? Siya'y nagpahinga at itinangi niya ang araw na ito. So ibig sabihin, yung pong Sabbath day ay para sa Kanya. Hindi ito para sa atin. Kaya kung narito tayo para sa blessing, nagkakamali po tayo. Kung narito tayo o lumalapit tayo sa Panginoong Jesucristo para sa ating pong comfort, nagkakamali kayo. Sapagkat sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi po pwede maging alagad ko ang sino mang hindi magpasa ng kanyang krus at limutin ang kanyang sarili at sumunod sa akin. Marami sa atin nagsasabing tayo mga mananampalataya, pero ano yung ating ginagawa? Yung ating pamumuhay, may pagbabago ba sa harapan ng Diyos at sa harapan ng community at sa harapan ng mga hindi mananampalataya? May masasabi ba sila na talagang may pagbabago sa atin? Pangalawa, community. Nagpapasalamat tayo sa church ito. Meron tayong komunidad na ganito. Komunidad na kung saan nagmamalasakit sa isa't isa, nananalangin sa isa't isa, nagtutuwid sa isa't isa. Sapagkat yun ang sabi ng Bible. Pray for one another. Confess your sin to one another. Love one another. Encourage one another. So marami po tayong matutunan sa community.
Hindi lamang yung one-sided na love. Pag tayo itinutuwid, hindi na tayo mahal. Masakit ang pagtutuwid, mga magulang at mga kapatid. Lalo na kung may ginagawa tayong mali. Di po ba? Kung tayo po'y community na nagmamalasakit sa isa't isa, meron talaga tayong concern sa isa't isa. Meron tayong pakialam sa isa't isa. Kung ikaw ay ayaw mo mapakialaman, huwag ka sa community. Kung ayaw mo ikay masusuri at matatanong, hindi para sa iyong komunidad. Check mo ang puso mo, kapatid. Para maitama ang ating pong mamumuhay. So yun po yung unang katotohanan. Pangalawa, nakikita ng Diyos ang puso. Mga magulang at mga kapatid, hindi sinabi sa verse 22 kung bakit nila hinahanap ang Panginoong Jesucristo, pero alam ng Panginoong Jesucristo ang kanilang puso. Nasisiyasat ng Panginoong Jesucristo ang puso ng bawat isa sa atin. Kilalang kilala ka niya. Alam niya ang buhay mo. Alam niya kung ikaw ay merong pagnanais na sumunod sa Kanya. Maloloko mo ang mga tao, pero si Kristo hindi mo maloloko. Alam niya kung ano ang motibo mo sa mga sandaling ito. Ano po ang application nito? Hindi mo maloloko si Jesus sa spiritual na dahilan mo. Alam niya kung blessing hunter ka o Jesus lover ka. Blessing hunter ka ba? O sa ating pagsunod sa Panginoong Jesucristo, hindi tayo nakatuon sa kung ano yung ginagawa ni Kristo, kasi dapat nakatuon tayo kung sino si Kristo na ating sinusundan. At madalas si Kristo, sa kanyang mga sumusunod, naroon yung kanyang pagbibigay ng katotohanan. Di ba merong nagnanay, Panginoon, susunod po ako sa inyo, saan man kayo pumunta? Ano sabi niya? Teka, mag-isip-isip ka sa pag ano, ang anak ng tao ay walang galito, ganyan. Di ba? Meron namang isa na tinawag, sumunod ka, saka na po, pagka po naipalibing ko na yung aking mga magulang, kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Hindi natin siya maloloko. Pangatlo, si Jesus ang kailangan, hindi ang himala. Si Jesus ang kailangan, hindi ang himala. Yung 5 tinapay, ilang tinapay ba yon? 2 pirasong isda, saka ilang pirasong tinapay, para hindi na tayo magkamali. Ilang pirasong tinapay, ano? Baka sabihin ng mga nakapakinig, Pastor, mali ka. Ano doon sa sinabi mo? Pero ilang pirasong isda at ilang pirasong tinapay. Nung manalangin ng Panginoong Jesucristo, di ba? Ang dami nakakain, 5,000. Biruin niyo yun. Pagkatapos, sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga lagad, tipunin niyo yung lumabis para hindi masayang. Sa kaya dinala noong 12 alagad yung lumabis na yon? Dala-dala siguro nila sa bangka, no? Hindi naman sinabing after noon, nung lumabis, itinapon na sa dagat para ipakain sa mga isda. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, ipunin ninyo nang hindi masayang. Baka may baon sila sa kanilang mga bulsa. At habang sila nasa bangka, kain sila ng kain ng tinapay. Ang sarap naman ito. Itong tinapay na galing sa himala ng Panginoong Jesucristo. Yung excitement ng tao nawala. Pero si Jesus, nanatili. Di ba? Yung excitement ng tao nawala. Pero si Jesus, nanatili. Ano po ang makikita natin dito? Ito po karanasan ko, lalo't higit doon sa mga camp. Ilang taon din po kami nag-camp doon sa church na pinagpastoran ko. Talaga namang pagka mga kabataan, talaga namang emotionally high na sa pag-worship. Kasi yung mga awitan, mga tugtugan, after the emotion subside, after ng camp, nawala yung excitement, wala din sa church. Di ba? Baka ganun din tayo, mga magulang at mga kapatid. Ano, yung excitement, nawawala. Yung emotional high, minsan, bumabaksak. Hindi sa lahat ng panahon ay very emotional tayo sa ating spiritual na pamumuhay, pero ito po yung truth. Dapat nananatili ang spiritual truth.
Kahit hindi tayo gayong kahay sa ating emotional na spiritual na buhay, pero yung katotohanan na nananatili sa ating isip at sa ating puso. Ano po ang paglalapat nito sa ating buhay? Pag inalis ni Lord ang lahat ng blessing, mananatili ka pa rin ba sa Kanya? Hindi na nga yung halimbawa, ito malimit namin itong marinig. Mga sorry na ito'y lagi kong nagagawang ilustrasyon ha. Kasi laki talaga kami. Laki ba? Hindi. Medyo malaki na kami nung kami dumating dito sa church na ito. I'm 25 years old no ako dumating dito sa church na ito. At sumunod sa tubig ng bautismo, naging mananampalataya. Alam niyo mo, madalas namin marinig sa pulpitong ito at sa pangangaral na ito bilang mga kabataan. Gasgas na, pero ito yung nagbigay diin. Huwag kang makikipamatok sa hindi mananampalataya. Pagdating sa love life, dapat may pakialam ang Panginoong Jesucristo. Kamusta ang love life mo, kapatid? May pakialam ba ang Panginoong Jesucristo? O ikaw ang nagdidikta sa Panginoong Jesucristo? Lord, ito ang gusto ko. Siya ang gusto ko. Me. Ako at siya against sa lahat. May ganun ka bang mga litanya? Pagdating sa love life, ito ang gusto ko, guwapo. Ito ang gusto ko. Pero ang gusto ng Diyos, huwag kang makikipamatok sa hindi mananampalataya. O mga kabataan, taas ang kamay na may mga karelasyon. O, pastor, may karelasyon ka. Pero ito yung katotohanan. Kapag inalis ng Panginoon sa Kristo yung blessing, mananatili ka pa. Huwag natin kakalimutan yung nangyari kay Job, di ba? Inalis ng Lord ang lahat ng meron siya. So tayo, pagdating doon sasabihin ng ibang mga kabataan, alsin mo ng lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Ganun ba tayo? So mga magot mga kapatid, pag-isip-isipan po natin ito, sapagkat sagot ni Jesus, ito yung magandang sagot noong mga alagad. Nung tanong ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mga alagad, o kayo, saan naman kayo pupunta? Di ba? Pag po, sa bagay, yun po ay sa mga susunod na pag-aaral Yung pong John chapter, bumigat na yung John chapter 6 May mga mabibigat ng turo ang Panginoong Jesucristo na hindi matanggap nung iba. Kaya yung mga nakakain, quote and quote na nabusog, nakakita ng himala, uti-uting nag-alisan at iniwan ng Panginoong Jesucristo. Kaya noong pong sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga alagad, kayo, aalis din ba kayo? Anong sagot po ni Pedro sa John chapter 6 verse 68? Sagot ni Pedro, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Kanino pa kami pupunta? Sabi ni Pedro, ang testimony niya, kayo, anong sabi niyo? Sino daw ako? Sabi ni Pedro, kayo ang anak ng Diyos na buhay. So yung mga alagad na tinawag ng Panginoong Jesucristo, nakita nila yung himala. Lahat sila nakakita ng himala, di ba? Lahat sila nakasaksi sa himala. Kasama nga doon si Judas Pero naghudas pa rin. Pero titingnan natin, lahat sila, yung 12 o yung immediate disciple ng Panginoong Jesucristo, yun talaga yung focus niya. Bagamat may mga crowd na nakakarinig ng kanyang pangangaral, pero ang primary goal ng Panginoong Jesucristo na itong kanyang mga alagad, sa lahat ng kanyang itinuro at ginawang himala, ay para patunayan sa kanyang mga alagad na ako ang Kristo, ako ang Diyos na buhay, ako at ang Ama ay isa, at yun ang kanilang natutunan. So ganun din sa ating kapanahunan, mga magulang at mga kapatid. Naranasan mo na ba at nakita kung sino talaga si Jesus sa iyong buhay? O nananatiling ang pagtingin mo sa Panginoong Jesucristo ay isang genie na hinihimas-himas. Panginoon, gusto ko po nito. Panginoon, ito pong babaeng ito ang gusto ko. Panginoon, ito pong trabahong ito ang gusto ko. Ganun ba? Sana mga magulang at mga kapatid, pagka meron po tayo ng mas malalim na refleksyon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Panginoon, marami pong salamat
sa kapahayagan ng iyong mga salita. Nawa ito, Panginoon, ay magkameron ng hamon sa bawat isa sa amin sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Salamat po, ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tayo po lahat ay tumayo para sa ating pong tugong awit. Ang buhay ko ay nalugmok sa karumihan at ang isipan ay inalot naramdaman ang tawagan, pag-ibig ni Jesus, ako'y Diyos, nang makilala ka, nang lubusan ay aking hangarin, matangi kong sumot kalooban. Makilala ka, O Diyos, nang makilala ka, nang lubusan ay aking hangarin, matangi kong dalangin, sumot kalooban. Sana'y malaman maunawaan anong nais mo sa buhay. Ang makilala ka tunay. Pagbasa mula sa unang Korinto, kabanatang 11, 23 hanggang 29. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo at ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo po ay makakaupo. Mga magulang at mga kapatid, ang gawain po ng pag-alaala sa katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo dito sa ating komunidad ay ginagawa natin linggo-linggo.
hindi para maiba sa ibang churches, sapagkat sa ibang churches at yung ating nakasanayan, ito ay once a month, every first Sunday, yung iba every last Sunday. So hindi po natin ito ginagawa linggo-linggo para lamang tayo'y masabing kakaiba sa kanila. Kung gusto nating maging kakaiba talaga sa kanila, gawin natin araw-araw. Sapagkat doon po sa New Testament Church, araw-araw sila nagkakatipon, araw-araw sila kakasama-sama, at araw-araw sila nagpipira-piraso ng tinapay. Ginagawa po natin ito linggo-linggo upang patuloy na ipaalala sa atin yung kaseryosohan na dapat tayong mamuhay ng may kabanalan at katuwiran sa harapan ng Diyos. Bakit linggo-linggo? Upang tayo'y mahamon na mamuhay ng may kabanalan, mamuhay ng may kalinisan, at mamuhay ng may katuwiran sa harapan ng Diyos. Ginagawa natin ito dahil ito po'y utos ng Panginoong Jesucristo. Kahit sa kanyang mga alagad, na dapat itong alalahanin, meron pong 2 ordinansa tayong pinaniniwalaan na ito po'y ibinigay at itinagubili ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Ano yon? Yung pong pagsunod sa tubig ng bautismo, at yung pangalawang ordinansa, ang pakikibahagi saan? Sa banal na hapag ng Panginoon. Hindi po tayo magpapabautismo dahil gusto lamang nating makibahagi linggo-linggo sa pagkain ng tinapay. Gayon ba ang ating kaisipan? Ay magpapabautismo na ika ako para linggo-linggo hindi naman ako ma-awkward na hindi ako nakuha ng tinapay. Maling kaisipan. Magpapabautismo tayo dahil tayo po'y kumilala at sumunod sa Panginoong Jesucristo, tinanggap siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Yun po yung unang hakbang ng ating pananampalataya sa Panginoon, ang pagsunod sa tubig ng bautismo. Kung tinanggap na natin ang Panginoon bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, at hanggang ngayon hindi pa tayo sumusunod sa tubig ng bautismo, ito po yung sinasabi ko at sasabihin sa bawat sa atin, tayo po'y namumuhay sa pagsuway. Kahit pa sinabi natin tayo tagasunod na si Kristo at tinanggap si Kristo, pero ayako pa magpabautismo. Hindi po yun ang tunay na kasi makikita po natin yung mga alagad, nung sila po yung magkameron ng malalim na enkwentro sa Panginoong Jesucristo, lahat sila nagpabautismo. Kahit nga yung uniko, may tubig dito, dapat na ba akong bautismuhan? So napakahalaga po ng bautismo. Hindi po ito nakakapagligtas, pero ito po ay pagpapatunay na tayo iligtas na at ito yung unang hakbang ng ating pagsunod sa ating pananampalataya. At yung pong pakikibahagi naman sa banal na hapag ng Panginoon, ito po yung pakikibahagi ng hindi nakasanayan at hindi ritual. Bakit? Sapagkat ito po ay banal. Bagamat ito yung mga simbolo, ito po ay banal. Bakit? Sapagkat sa ating pong pagsasagawa nito, narito po ang presensya ng Panginoong Jesucristo. Yung pong ating binasa sa kanina, yung pong 1 Corinthians. Kapag tinignan po natin yung background ng church na ito, sila po'y nagsasagawa araw-araw ng banal na hapag, pero ginagawa nila ito sa maling paraan. Sabi doon, merong nag-uunahan, merong hindi nakakakain, kaya ang sabi ng iba, yung iba sa inyo lasing, yung iba sa inyo busog, yung iba gutom, at lalo tigit, ginagawa nila ito ng maling motibo, ng walang paghingi ng kapatawaran, may pamumuhay ng immoralidad doon sa church, kasi meron doong anak na kinakasama yung asawa ng kanyang ama, nakikibahagi doon po sa Lord's table. Kaya sabi ni Apostol Pablo, yung ilan sa inyo masasakitin at yung iba sa inyo namatay na. Kasi hindi nyo nire-respeto yung Lord's Day o yung Lord's Supper. Mga magot, mga kapatid, ganun din tayo. Kaya ito po'y linggo-linggo natin ginagawa upang paalalahanan tayo na ito po'y banal. At hindi pwede natin gawin ito ng lokohan. Na may ginagawa tayong kasalanan pero gumakain pa rin tayo. Nagkukunwari sa harapan ng Diyos. Pakasiya sa atin yung ating mga sarili. Hindi marapat na makibahagi tayo dito nang tayo inuusig, o baka kaya hindi inuusig, walang banal na espiritong nakatira sa puso, kaya walang usig na nararamdaman, nakikibahagi kahit may ginagawang kasalanan. Humingi na ika ako ng tawad. Sapat na yon. Pero yung pong true repentance,
meron pong inner chains, pagkatapos merong outward chains. Hindi po makatarungan yan. Kaya sa pagkakataong ito, sa ating pong pakikibahagi, napakahalaga na ating pong suriin ang ating mga sarili. Kasi ikaw lang makakasuri ng iyong sarili sa harapan ng Panginoon. Kung ikaw ay nagkukunwari o hindi. Kaya po tayong lahat ay tumungo at tayo po ay magkameron ng pangsarili ng pananalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kinikilala po namin na kayo ay Diyos na makapangyarihan. Diyos na hindi kayang pagtaguan, Diyos na nakakasaliksik ng laman ng puso at isipan ng bawat isa sa amin. Hindi marapat, Panginoon, na kami ay makikibahagi sa gawaing ito nang hindi pinag-iisipan, hindi pinagdedesisyonan, natalikdan ang anumang kasalanan na sa amin ay umaalipin. Kaya Panginoon, sa amin pong pakibahagi, pakasiyasatin niyo kami. At sa pagkakataong ito, Panginoon, bilang isang komunidad ng mga tinubos sa iyong biyaya, kami Panginoon ay humihiling na pakalinisin niyo ang bawat isa sa amin. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanang nagawa, sa isipan, sa salita at sa gawa, sinasadya man o di sinasadya. Lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong inihingi ng tawad. Nang sa ganon, sa amin pong pakikibahagi sa banal na gawaing ito, hindi namin madungisan ang simbolo ng katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. At hindi rin kami sumbatan ng aming budhi sa amin pong pakikibahagi. Salamat, Panginoon, sapagkat sa tinapos na ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, kami, Panginoon, ay may kapanatagan na makalalapit sa inyo. Wala nang hadlang dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ang bawat isa sa amin ay nakatagpo ng kalinisan sa pamamagitan ng dugo at ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Sa aming pakikibahaging ito, wala kaming ibang layunin kundi kayo ay bigyan ng kaluwalhatian at karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Awitin po natin ang It is Good to Remember. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul and heals my broken body. He came to die just to set me free. It is good to remember the goodness of God. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Tinubos niya aking kasalanan, Kanyang ginagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin,
Ito ay isang banal na gawain, dapat isagawang may kabanalan. Ito po ay pag-alaala sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo na ibinigay, tumigis doon sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. So sa ating pong pakikibahagi, tayo po ay nakikibahagi at umaalala sa kanyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Ipamamahagi po ng ating mga elder and deacons ang ating pong simbolo habang inaawit po natin ang tinapay ng buhay. Ito ang tinapay ng buhay. Bahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo mag-isa. Yan ang katawang inuman upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan. Ito makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang dugong dumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo, doon nalaiyo, doon sa Kalbaryo ay tumigis. Tayo po lahat ay tumayo. Mga magulang at mga kapatid, ito'y simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ito kapangyarihan na kapag kinain natin, tayo ay lalakas at magiging parang si Superman. Pero ito pong simbolong ito ay nagpapatunay na sa ating pong sama-samang pakikibahagi, narito po ang presensya ng Panginoong Jesucristo. Kaya habang ito'y kinakain natin, ito po'y nagbibigay ng kaluwalhatian sa kanyang dakilang pangalan. Tayo po'y sabay-sabay na kumain. Gayun din naman, mga magot, mga kapatid, ang simbolo ng dugo ng Panginoong Jesucristo hindi rin magbibigay ng kalakas at kapangyarihan sa atin, sapagkat ito'y ordinaryong Diyos lang. Pero ang mahalaga, yun pong presensya ng Panginoong Jesucristo sumisimbolo na yung kanyang dugo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo ay tunay na luminis sa bawat isa sa atin. Kaya sa ating pong pag-inom, ito po'y magbigay ng paalaala na tayo po'y may kapanatagan ng makalalapit sa presensya ng Diyos. Tayo po'y sabay-sabay na uminom. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa inyong
katawan at dugo na sa pagkakataong ito ay nagbigay ng paalala sa bawat sa amin na mamuhay ng may kabanalan at may katuwiran sa inyong harapan. Salamat po, ibinabalik namin sa iyo ang papuri sa pangalan ng Panginoong Yesus. Awitin po natin, ang Diyos ay purihin. Ang Diyos ay purihin. Ay tunay na dakila ang kanyang pag-ibig sa dugo niyang tumigis sa lako ay luminis. Ang Diyos ay purihin sa kanyang pag-ibig. Pinapupurihan ka namin, O Diyos Ama sa langit, Diyos na may lalang ng lahat, Diyos na manlilikha, Diyos na may karapatan at Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Diyos na dakila. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, ay kaluwang persona, Diyos na totoo, Diyos na nagkatawang tao, Diyos na namuhay dito sa mundo upang hanapin at tawagin ang iyong mga tupa. Nagpapasalamat kami, Panginoong Jesucristo, sa iyong dugo, sa iyong katawan, na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo upang ang bawat isa sa amin ay tunay na maging malinis sa harapan ng aming Ama sa langit. Pinasasalamatan din namin kayo, O Banal na Espiritu, ikatlong persona, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nananahan sa lahat ng mga mananampalataya at sa lahat ng tinawag mo. Nagpapasalamat kami sapagkat ikaw, O Banal na Espiritu, ang patuloy na nagtutuwid, nagtuturo at nagpapaalala sa amin na mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos Ama sa langit. Purihin ka, sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Awitin po natin ang Doxodia. Ang nasa may papurihan, Anak, Espiritong Banal, ang mga taong nilalang at ang buong kalangitan. Amen. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin, sa Kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Purihin ang ating Diyos, sa Kanya ang pinakamataas na papuri. Salamat po sa atin pong Panginoon sa kapahayagan ng Kanyang salita ngayong umaga. At ito po yung ilang paalala sa bawat isa sa atin para po sa ating gawaing pang-isang linggo. Ang ating pong Praying as One ay nagpapatuloy mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 ng umaga, at tuwing Sabado naman po ay alas 6 ng umaga. Kontakin lang natin po si Kuya Carlo. Tuwing Sabado naman, OFW, alas 8 po ng umaga. At ang ating pong CE virtual class, alam ko po, tuwing Martes, at alam ko po na ang bawat sa atin ay
nakikibahagi mula alas 7 hanggang alas 8:30 ng gabi. Ang Day of Prayer and Fasting Kick-Off, ito po ay tuwing Miyerkules, alas 8 ng umaga. At Day of Prayer and Fasting Engaging Accountability, alas 12 po ng tanghali. Day of Prayer and Fasting End Session, Wednesday, alas 3 po ng hapon. At Praying as One, Wednesday pa rin po ito. Online naman po ito, alas 7 ng gabi hanggang alas 7:15. At ang Hope Meeting, every other Thursday, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. At ang atin pong Shipper Family Live ay pansamantala po muna nating pinuputol. Hintayin na lang natin po ang further announcement. At ang atin pong jail ministry ay nagpapatuloy every other Saturday. SBC Sambahayan as scheduled. Better Together, Partners in Prayer as scheduled. Yun po yung atin pong mga gawain. At ang ilan pa pong mga mahalagang announcement, after po ng atin pong fellowship song, meron po tayong Bible class after ng Lord's Table. At ito po yung napag-usapan na natin last meeting, na every Sunday po tayo po ay meron ng Bible class. At ang Teo Talk po ay sa darating na pong kabilang Sabado, July 18, dito po sa atin sa center. Kaya inaayahan pa rin po ang bawat isa. At Singing Worthy of the King with Brother Jesril Nadsa, kabilang Sabado naman po yon, July 28, alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. July 25, 8 hanggang alas 3 po ng hapon dito po sa ating center. At atin pong wini-welcome ang atin pong kapatid na Jinky Jimenez from Dubai. Salamat kapatid, welcome. Sa inyo pong lahat, maraming pong salamat at magandang umaga. Siguro naman po, hindi ba kayo nabaguhan sa sound system? Nabaguhan, ano po? Salamat sa Lord. Ano po, yan yung ating pinag-usapan last week. At sa biyaya po ng Panginoon, yan po ay pinagpulungan, pinagdesisyonan natin. At dahil po meron tayong mga ilang savings ng mga nakaraan, yan po ay ginamit muna. At meron po pa rin tayo. Kagaya po nung ating napagkaisa noong nakaraang linggo, ito po ating ipapandraise, pati po yung additional aircon. At yung target po na ma-hit natin yung target ay sa lalong madaling panahon. Ano po? Kaya kasi kailangan ibalik po din natin yung mga bagay na kinuha natin sa iba nating mga other accounts. Kaya yun po, patuloy tayong nagpapasalamat, nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Salamat po. Sa atin pong pagtatapos, inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo pong lahat ay muling magsitayo sa atin pong pangwakas na awit. Maligaya ang kay Kristo, maglingkod at manangan, may papuri ka sa puso, bawat oras at araw. May galagang maglingkod kay Kristo, ang puso'y nagpupuri. Bawat oras at araw, anong kalakasan, may galak. Tunay na di mapapawi. Maligaya ang kay Kristo, kahit sa karamdaman, kaluluwa'y napapawi, awit ng kalangitan. May galak ang maglingkod kay
lahat ng papuri. Makakaupo po muna ang bawat isa.